Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhunan ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpapangaral sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po ang ating pagninilay ngayong ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. At kung titingnan po natin ang dalawang pagbasang ating napakinggan para sa araw na ito, may dalawang bagay po na pwede nating mapagnilayan. Una, sa atin pong unang pagbasa, nagpapaitungkol po ito sa kwento ni Abraham at ang kanyang tipanang ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya nga kung mapapansin po natin sa unang pagbasa, mula sa kanyang pagiging pangalan na Abram, siya ay tinawag na Abraham. At siya ang magiging ama ng lahat ng lahi. He will become the father of all nations. Pero kung titingnan natin mga kapatid, may isang bagay na ginawa si Abraham. At ano po yung bagay na ginawa ni Abraham? Nagpaubaya siya sa Diyos. At sa kanyang pagpapaubaya sa Diyos, siya din ay nangako sa Diyos. Bilang ama ng lahat ng lahi, ito yung kanyang gagawin. Ito yung kanyang gagawin sa bayan ng Diyos. At nung narinig ito ng Diyos, ano ang ginawang tipanan ng Diyos? Nangako din ng Diyos sa kanya. At anong kinakahulugan nito mga kapatid? Ang lahat ng nagpapaubaya sa Diyos makatatanggap ng tunay na pagpapala. Uulitin ko, ang nagpapaubaya sa Diyos makatatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. At yun marahil ang naramdaman ni Abraham sa tanan ng kanyang buhay. Dahil kailanman hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kailanman hindi siya iniwan ng Diyos. At sa buhay pananampalataya natin mga kapatid, yan siguro yung dapat nating matutunan, na minsan sa buhay natin, kailangan nating magpaubaya. At sa pagpapaubaya natin, hinahayaan natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin.
Maraming pagkakataon mga kapatid na tila nangangamba tayo sa buhay natin. Nangangamba tayo sa kinabukasan natin. May mga pagkakataon na nangangamba tayo dahil napakaraming walang sigurado sa buhay na ito. Pero isa lamang ang pinaramdam at ipinaalala sa atin sa araw na ito. Lahat ng nagpaubaya sa Diyos, tunay na makatatanggap ng pagpapala. Lahat ng nagpaubaya sa Diyos, kailanman hindi niya iniwan. Siguro mga kapatid sa araw na ito, ipagpaubaya po natin kung ano man ang gumugulo sa ating isipan. Ipagpaubaya po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang lahat ng hinagpis ng puso natin. Ipagpaubaya po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno kung ano man ang gumugulo sa ating puso't isipan. At alam natin, darating ang oras at panahon, darating ang kanyang pagpapala. Lahat ng nagpapaubaya sa Diyos, makatatanggap ng pagpapala. Pangalawa, sa ating pong ibanghelyong napakinggan, patuloy po na tila nagtatalo ang mga Hudyo at si Jesus. At mapapansin po natin nitong mga nakarang araw, patuloy silang nagtatalo. At painit po yan ng painit, yung tagpo na yan, painit ng painit hanggang sa mga susunod na linggo. Hanggang sa susunod na linggo. No? Sa Semana Santa, mapapansin natin yan. Sa Holy Week, mapapansin natin yan. Sa mahal na araw, mapapansin natin yan. Na tila patuloy na nagtatalo si Jesus at ang mga Hudyo. Tila maraming tumutulig sa turo ni Jesus. Pero tila, doon sa ating ibanghelyong napakinggan sa araw na ito, may isang bagay na ginawa si Jesus. Sa dulong pangungusap ng ating ebanghelyo, sinabi dito, nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Marahil sasabihin ng ilan, Father, bakit nagtago si Jesus? Natakot ba? Bakit nagtago si Jesus? Wala na ba siyang kakayanang labanan sila? Bakit nagtago si Jesus? Mahina ba siya? Mga kapatid, ang pagtatago, ang pananahimik, minsan nakikita natin bilang isang kahinaan. Pero yung pagtatago ni Jesus, nangangahulugan na alam niya ang oras, alam niya ang pagkakataon kung kailan siya lalaban at magsasalita. Alam niya ang oras at tamang panahon kung kailan siya lalaban at magsasalita. At alam ni Jesus na ang mga oras na ito ay hindi pa kanyang oras. Kaugnay din yan sa pagpapaubaya. Ipinagpapaubaya ni Jesus ang kanyang lakas, ang kanyang kakayanan sa Diyos Ama. Dahil alam niya na ang magbibigay sa kanya ng tunay na lakas at totoong lakas ay walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, hindi masamang umatras. Hindi masamang magtago. Dahil sa mga oras na minsan tayo ay nagtatago, sa mga oras na minsan ayaw pa nating magsalita, yan din ang mga oras at pagkakataon na humuhugot tayo dapat ng lakas mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa patuloy po nating pagninilay, alamin po natin na ang pagpapala ng biyaya nagmumula sa Diyos. At kung nagmumula ang ating lakas sa Diyos, dapat marunong tayong magpaubaya sa Kanya. Si Jesus, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos. At tayong lahat ang nakatanggap ng pagpapala. Tayong lahat ang nakatanggap ng biyaya.
Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang ipagdasal, magandang tingnan na sa mga oras na tayo ay nagpapaubaya, tayong lahat ay makatatanggap ng biyaya. Huwag kang matakot magpaubaya dahil may naghihintay sa iyong biyaya. Amen.